Breaking news, mga boss, ang paborito nating bunjeopang, ang pastry na hugis isda, ay biglang naging endangered species sa Korea. Pero ang mas nakakatawa, habang nagtatago, lalo siyang pinipilahan. Ano bang meron? Bunjeopang. Sa loob lang ng 4 na taon, parang nag-mass exodus ang mga stall, bumaba ng 20%. Bakit? Una, nag-strike daw ang mga red bean, sobrang mahal. Pangalawa, may tukhang sa mga vendor na walang permit, kaya ang dating bibilhin mo lang sa tabi. Ngayon, kailangan mo nang i-stock. May app pang ang bungsikwon na dinownload ng 100,000 katao. Pero madalas, ang GPS, sa pader ka lang dadalhin. Epic fail. Pero dahil nga sa hirap hanapin, naging trophy na siya. Kapag nakakita ka, obligado kang bumili, parang utang na loob. Ang bunjeopang fever na, yan, umabot na sa mga turista. Sa Iljiro, may isang kuya vendor na sumikat sa TikTok. Ang bansag sa kanya, ang croissant bunjeopang ajusi. Mukhang siya ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pero nagbago na ang laro, mga idol. Ang kanyang croissant version, may presyo. Pero sulit dahil sa crispy na balat at palaman na pangmayaman, cheese, Nutella, apple. So, lumipat na ang bunjeopang sa mga cafe at specialty shop. May nagbebenta na nga ng mochi na bunjeopang. At dahil sikat, pati mga bigating kumpanya nakikialam na. Ang Edya Coffee Chain, 100,000 na ang nabenta. At ang Otogi, plano ng ilabas sa US. Baka pati mga Amerikano mahumaling na sa isdang walang kaliskis. Bakit ba laging hinahanap? Dahil daw sa nostalgia. Sabi ng mga eksperto, ang bunjeopang ay ang simbolo ng Korean winter. Ito yung pagkain na may magandang alaala. Hindi na lang tumerienda, naging kultura na. May bunjeopang omakase na, may blind date, may kwintas, at may board game pa. Kaya kahit nagtatago, ang pagmamahal natin sa bunjeopang ay mananatiling mainit at imposibleng tigilan. Sana maging bunjeopang ka na lang.